nga ba natin malalaman kapag hindi na healthy ang ating mga betta fish at mayroon na silang karamdaman na dinadala? Ayan, actually mga kaisdano, mayroon tayong mga bagay or senyales na maaaring makita kapag ang ating mga betta fish ay mayroon ng sakit at hindi na sila healthy. So ano ba yung mga bagay na ito? Unang-una sa listahan mga kaisdano, tingnan natin kung yung ating bang mga betta fish ay matamlay na. So pag sinabi natin matamlay na, ito na yung part na kung saan hindi na sila nagkikikilos, naggagalaw or lumalangoy. Yung tipong parang palagi lang silang nasa isang pwesto, hindi na nagalaw or else madalas na nasa pinaka-floor ng betta tank nila. So pag ganito na yung nakikita natin mga kaisdano, ibig sabihin hindi na talaga sila healthy. And then pangalawa mga kaisdano, tignan din natin kung active pa ba kumain ng ating mga betta. Kasi kung hindi na rin nila ginagalaw yung food nila regardless kahit live foods pa yung ibinibigay mo, ibig sabihin talagang meron na silang sakit na nararamdaman sa kanilang pangangatawan at hindi na sila okay. And then pangatlo mga kaisdano, tignan nyo rin kung mayroon pa bang kakayahan na gumawa ng bubbles ang inyong mga betta fish. Kasi alam naman natin mga kaisdano na yung bubbles ay magandang indikasyon niya na healthy ang ating mga isda. So kung hindi na nila kayang gumawa nito, ibig sabihin hindi na okay or wala na sila sa kondisyon. Hindi na okay yung pangangatawan nila dahil hindi na sila nakakapag-produce ng sarili nilang bubbles. And then pang-apat mga kaisdano, tingnan din natin kung may kakayahan pa ba na mag-flare yung ating mga betta fish. Kasi dito rin natin malalaman kung ang ating bang mga betta ay healthy pa pag nakakapag-flare sila at nalalapat nila ng buo yung kanilang mga fins. Ngayon, kung hindi na nila kayang gawin yun mga kaisdano, matamlay na sila, hindi na nagkakakain, ibig sabihin meron na silang sakit.